Parating na pala kami ngayon sa port at dito kami mag-discharging at ang gagamitin sa pagdiskarga rin at grab dito sa barko. Kaya agad tinitesting pala namin dito sa loob ng budiga ang mga grab. Pero itong number 3 na grab nga ayaw magsirado bukas. Nakastuck sa bukas mga guys. Kaya ito nga ang susubukan nating ayusin mga guys. Kaya samahan mo na ako paano to ayusin. Maaga pala akong nagising ngayon kasi maaga kaming mag-standby sa makina. Parating na din kasi kami dito sa port kung saan mag-discharging kami dito. Pumunta na pala ako dyan sa changing room para magpalit ng working clothes namin para sa ngayong araw na to mag-testing tayo ng grab at crane natin dito sa barko para gagamitin sa pagdiskarga mga guys. Mahina nga internet dito sa barko kaya mga kasama ko naghahanap agad ng SIM card sa port. Sabi nga ng kasama ko dyan, how much SIM card? Sabi niya $15, 20 GB nga ang SIM card nila dito mga guys. Shoutout ko pala sa nakabang. Ito pala ang deck rin dito mga guys at nakaready na din sila sa operation discharging dito sa port at ito naman ang grab. Pero bago gamitin tong grab, saksak ko muna tong plug dito sa loob. Ito pala ang mga nasa loob niya, transmitter, solenoid, battery at saka makikita mo din dito ang label ng hydraulic oil para testing namin ngayon sa pag-angat pala ng grab mga guys. Ginagamitan din ng crane pag-angat. Nagbukas naman siya kaso nga lang ayaw nga magsirado mga guys. Napapagod na yata sa kasirado bukas. Inangat na nga dyan ang grab. Gupin pala ang brand ng grab at meron itong bigat na 10,000 kg at kaya din itong kumuha ng kargada ng 15,000 kg. Ang bigat pala mga guys. Sa pag-troubleshoot ko nga sa pag-testing ko sa mga components, nakita ko ang transmitter pala ang malfunction at pinapalitan ko na din ng bagong transmitter. Pagkatapos ko nga napalitan, tinesting na din namin agad. Gumana naman siya mga guys. Pagkatapos ko nga sa grab, pinalitan ko na din ang mga ilaw dito sa jeep crane at deck crane. Meron nga din kasi nasira dito at para din ready na for operation. Kahit gabi kasi nagdiskarga pa rin sila kaya kailangan meron din ilaw. Kaya inakyat ko na din dito sa taas at pagkalipas nga ng ilang minuto nandito na ako sa taas. Maganda talaga dito sa port magpalit kasi hindi masyadong malakas na hangin at walang swell. Pinalitan ko na din talaga ng LED lamp 150 watts para hindi na mabilis mapundi mga guys, para mas maliwanag ang buhay kasi ang halogen lamp baka sunod na araw nasira na naman to at sa taas pa naman dito kaya mas maganda talaga LED lamp at saka waterproof na to mga guys. Nakaready na nga ang crane at grab na gagamitin dyan mga guys kaya ilang minuto na lang mag-umpisa na din sila mag-discharging ng wet. Wait pala ang karga namin ngayon mga guys. Alam nyo ba mga guys, nung bata pa ako, na-curious talaga ako kung paano ginagawa ang harina. Ito pala yun, sa wheat pala ang ginanggaling na harina, mga noodles, pasta, biscuit, cakes, tinapay at marami pang iba. Pag finished product na siya, basta yun na yun mga guys. Ang isang karga nga ng grab nasa 15,000 kg mga guys. Meron naman ibang port, meron din silang mga grab sarili lang din ginagamit sa pagdiskarga at buti na lang din naayos na ang isang grab kasi dito na port ang grab dito sa barko ang ginagamit nila. Hanggang dito na lang mga guys, ayan lang, bye bye.